4:47 ng umaga sa Kola Bay, Merman. Ang nagyayelong katahimikan ng Arctic ay biglang nabasag ng tumunog ang mga sirena sa deck ng isang 300,000 toneladang floating oil keg. Ang mga radar screen ay nalulunod na sa tila bangungot ng mga ghost ships at mga aninong lumilipad ng mababa. Ang Russian commander ay sumisigaw na ng mga utos sa radio. Ngunit puro static lang ang bumabalik. Ibinuhos ng Moscow ang kanilang mga elite S-400 at Merman BN jammers sa Nova Zlia para harapin ang NATO. Kampante sila ng hub na ito ay hindi matatamaan. Ngunit nagkamali sila. Maling-mali. Isang wave ng palyansya, turbojets, ang mabilis na humaharurot sa ibabaw ng yelo. Eksaktong 15 talampakan lang ang taas mula sa tubig. Hinihintay ng Ukraine ang sandaling ito ng pagiging kampante ng Russia. Naging masyadong ambisyoso ang Russia sa pagpapalawak ng kanilang reach. At ngayon ay nagbabayad sila para sa nakamamatay na kahinaan ito. Ito ang wave, isang high-velocity strike na direktang nakatutok sa malaking pagkukulang ng Russia. 40 Palyanitsia turbojet drones ang sabay-sabay na nagpaandar ng makina, humaharurot sa madilim na tubig ng Arctic sa bilis na 500 at 60 milya bawat oras. Sinasamantala ng Kyiv ang isang critical na sugal ng Kremlin. Inilipat ng Kremlin ang kanilang mga heavyweights, kabilang ang nuclear cruiser na Podel at ang elite Merman BN electronic warfare suites patungong Greenland para sa Operation Arctic Sentinel. Iniwan nilang nakatiwangwang ang Uba Oil Hub, ang sentro ng kanilang Arctic energy exports na binabantayan lamang ng kakaunting Pantsir S-1 at TORM-2 units. Alam ng Ukraine na manipis ang depensang ito at kumikilo sila para basagin ito bago pa makabalik ang Northern Fleet. Ang pangunahing hamon ay ang mismong geometry ng pag-atake. Para malampasan ang 1,200 milya na distansya, gumamit ang Ukraine ng isang covert sea launch platform na nagpanggap bilang commercial vessel sa Barents Sea. Mula roon, pinakawalan nila ang specialized deep strike variant ng Palyanitsia na may high-output turbojet para sa mabilis na pagpasok sa Russian North. Habang papalapit ang mga drone, naglunsad ang Ukraine ng isang digital smokescreen. Sa pamamagitan ng pag-hack sa mga maritime signaling buoys sa Kola Bay, pinuno ng mga Ukrainian cyber operators ang Russian sensors ng daan-daang phantom ship signatures. Ang mga TORM-2 radars ay biglang nakakita ng 500 ghost targets, dahilan para maubos ang processing power ng kanilang mga fire control computers sa mga ilusyon. Habang ang mga tunay na killer ay lumilipad lang ng 50 talampakan sa ibabaw ng yelo, ang mga Palyanitsia ay sadyang itinuon para sa nagyayelong hamog ng Arctic. Habang bumubutas sila sa hangin, ang ingay ng kanilang jet ay tumatama sa makapal na moisture at kumakalat sa lahat ng direksyon. Para sa mga Russian acoustic tracking team sa lupa, ang tunog ay tila nanggagaling sa lahat ng dako, kaya imposibleng matukoy ang eksaktong lokasyon nito. Lumaban sila sa mga anino sa loob ng isang hall of mirrors. Sa loob ng Umba Command Center, amoy ozone na ang hangin at maririnig ang ugong ng high-voltage hardware. Hinampas ng Russian commander ang console nang makita ang daan-daang nagliliyab na phantom icons sa kanyang display. Baliwalain ang mga ghosts! Lumipat sa optical tracking, free fire zone, sigaw niya. Sa labas, ang mga Pantsir S sa units ay tumugon ng may bilis at bagsik. Ang kanilang mga turret ay mabilis na umikot para i-lock ang thermal blooms ng mga paparating na turbojets. Biglang nahati ang gabi sa Arctic nang tuloy-tuloy na 5,000 round na ulan ng bala. Ang twin 30mm autocannons ay nagpaulan ng apoy sa nagyayelong hamog gamit ang mga glowing tracers. Kasabay nito, ang mga 57 E-6 missiles ay nagliyab ng pares-pares, nagpalsis ng makapal na nyebe at yelo habang lumilipad patungong horizon sa bilis na 3 beses ng tunog. Ang mga proximity fuses ay sumabog sa nakabubulag na puting liwanag, nagpapaulan ng libu-libong tungsten fragments para sirain ang mga drone. Hindi ito maiiwasan. Ang mga makina ng Palyanitsia ay nawasak at nahulog sa madilim na tubig bilang mga bulang apoy. Sa mga Russian monitors, isa-isang nabubura ang mga swarm. Contact! Target Labindalawa neutralized.
Target 15 destroyed. Sigaw ng isang technician na may halong kaba at ginhawa. Sa bawat drone na napapabagsak, nagbubunyi ang mga tao sa loob ng command center. Napabagsak nila ang 40 advanced drones sa loob lamang ng 60 segundo. Para sa mga Ruso, ito ay isang malaking tactical victory at kabuuang neutralisasyon ng isang banta. Ngunit 400 milya ang layo, pinapanood ng Ukraine ang telemetry ng mga bumabagsak na debris ng may matinding focus. Ang bawat nawasak na drone ay may dalang decoy chain at nag-aksaya ang Moscow ng milyon-milyong dollar sa mga mamahaling missiles para lang buksan ang pinto sa sarili nilang pagkawasak. May tatanong ninyo, para saan ba ang mga pira-pirasong ito? Ito ay isang bagay na hindi pa nakikita noon. Wala pang 60 segundo ang naging selebrasyon ng Russia. Sa mga monitor, ang nagliliyab na wreckage ng mga pinabagsak na drone ay hindi nawawala, kundi lalong tumitindi. Ito ang decoy chain sa huli at nakamamatay nitong yugto. Habang nawawasak ang mga palyansya, naglalabas ang mga ito ng libu-libong microchaff filaments at active high-frequency jammers sa makapal na hamog. Ang moisture sa hangin ay humuhuli sa mga silver-coated fibers na ito na lumilika ng isang makapal na ulap ng electromagnetic noise. Para sa mga Russian Tor M2 systems, para itong bilyon-bilyong watt ng strobe light na tumatama sa bawat patak ng hamog. Ito ay isang total seeker overload. Isang digital cataract na pinuwersa ng Ukraine sa elite defenses ng Russia. Ang ngiti ng Russian commander ay biglang naglaho. Recalibrate! I-filter ang noise! Sigaw niya. Ngunit hirap na ang mga computer. Ang TORM-2 na idinisenyo para makakita ng nilangaw sa layong 5 milya ay nabulag na ngayon. Puro puting noise na lang ang nakikita nito sa baybayin. Biglang may bagong krisis na dumating. Ang mga Pantsir S-isa units, matapos ang kanilang mabilis na tagumpay, ay naguulat na ng magazine low alert. Dahil sa mga international sanctions at sa tindi ng digmaan, ang mga high-end 5-7 E-6 missiles ay hindi na mabilis na dumarating gaya ng dati. Ang mga ito ay bihirang makuha, mahal, at ngayon ay halos ubos na dahil nagamit sa mga decoy. Ang Pantsir ay mayroon na lang huling 10 segundong bala sa kanyon, habang ang mga loaders ay nagkukumahog sa nagyelong hangin dahil naubusan sila ng bala. Mga kaibigan, ito ay isang classic tactical backfire. Gumastos ang Russia ng milyon-milyon para bumuo ng pader na lalong humarang sa kanilang paningin sa aktual na strike. Para itong isang may-ari ng bahay na gumastos ng malaki sa security system pero naging walang silbi dahil lang sa isang $10 na smoke bomb. Bakit hindi ito makita ng thermal sensors? Saan nanggagaling ang RF signal? Maraming tanong ang bumabagabag sa Russian fortress. Naiintindihan nating lahat na hindi sapat ang maglunsad lang ng maraming drone at umasang may makakalusot. Ito ang malinaw na sagot, kahit sa mga hindi naniniwalang paulit-ulit na nalalamangan ng Ukraine ang Russia. Ngunit hindi pa handang sumuko ang Moscow. Sa isang desperadong escalation, pinindot ng Russian commander ang final kill switch para i-activate ang buong lakas ng Merman BN Electronic Warfare Suite. Ito ay isang continental-scale electronic sledgehammer na nagpapakawala ng high-power radio waves para putulin ang GPS at satellite links sa loob ng 3,000 milya na radius. Bulag na ang Ukraine! Sigaw ng commander sa gitna ng ugong ng mga cooling fans. Para sa kanya, ang anumang drone na umaasa sa satellite signal ay naging isa na lang basura. Ngunit ang Kremlin ay lumalaban pa rin sa estilo ng ika-20 siglo. Habang nawawala ang GPS signal, lumabas ang mga tunay na killer mula sa hamog. Pumasok na ang Wave 2, ang Lyuty long-range drones. Ang mga 2,026 na spec predators na ito ay hindi pakialam sa Merman BN dahil hindi sila tumitingala sa langit para sa direksyon. Tinitingnan nila ang lupa. Nang mawala ang satellite link, ang onboard AI ng Lyuty ang kumuha ng buong kontrol gamit ang DSMTS o Digital Scene Matching Area Correlator. Sa ilalim ng drone, ang mga high-definition infrared cameras ay ini-scan ng mga yelo at ang hugis ng Merman coastline. Ikinukumpara ng AI ang live imagery na ito
sa isang 128 GB on board, 3 DMAP na may millimetric accuracy. Ito ang military equivalent ng Face ID sa inyong smartphone. Pero sa halip na tao, ang buong geography ng Arctic ang kinikilala nito. Hindi nila kailangan ng signal mula sa kalawakan kung meron silang photographic memory ng target. At ang mas masama pa para sa mga defenders, bumaba ang mga drone na ito sa nakakatakot na 15 talampakan sa itaas ng tubig gamit ang ground effect. Ang trick na ito ay lumilika ng cushion ng high pressure air sa pagitan ng pakpak at dagat na nagpapataas ng fuel efficiency at nagtatago sa kanila sa radar shadows ng S-400. Hindi lang tinira ng Ukraine ang blind spot ng S-400, kundi nagbigay din sila ng matinding psychological blow. Sa halip na dumiretso, dumaan ang mga drone na ito sa international airspace malapit sa Baltic at Norway. Ang false flag tactic na ito ay nagdulot ng paralysis sa mga Russian air defense controllers. Nakakita sila ng mga signal na nanggagaling sa direksyon ng NATO territory, kaya sila nag-alinlan. Ito ba ay naliligaw na Ukrainian drone o simula na ng mas malawak na digmaan? Kahit ang pinakakampanteng Ruso ay magdadalawang isip. Sa gitna ng panic, inilunsad ng Bastion P coastal batteries ang kanilang mga dambuhalang Onyx anti-ship missiles. Ang P-800 Onyx ay isang 3 toneladang supersonic Predator na lumilipad sa bilis na Mach 2.5. Ngunit dahil sa digital smokescreen, ang baybayin ay naging isang hall of mirrors. Isang missile ang nabulag ng mga decoys at tumama sa dagat sa bilis na 2,000 milya bawat oras, na lumikha ng isang bundok ng nagyayalong tubig at shockwave na naramdaman milya-milya ang layo. Contact! May tinamahan tayo! Sigaw ng isang operator nang mapabagsak ng pangalawang Onyx ang isang LUT drone. Ngunit panandalian lang ang tagumpay. Sa bawat drone na napapabagsak ng Bastion P, 3 pa ang nakakalusot sa ilalim ng kanilang radar. Dahil sa paglipad ng 15 talampakan lang sa itaas ng tubig, halos hindi makita ang mga LUT drones ng mga Onyx seekers. Sa mga huling segundo, binago ng mga Predator na ito ang kanilang direksyon. Natukoy ng kanilang AI ang Achilles heel ng UMBA. Sa halip na ubusin ang kanilang 100 pound na warheads sa makapal na double hull ng barko, tinarget nila ang nervous system sa top deck. Particular dito ang mga loading arms at high pressure manifold valves. Mayroong nakatagong panganib sa Arctic logistics na sinasamantala ng Ukraine. Ang temperaturo. Dahil ang crude oil ay ibinubuga sa mga pipes sa napakataas na temperatura para hindi ito mag-freeze, ang buong system ay nasa ilalim ng matinding internal pressure. Nang ilock ng lead drone ang main loading manifold, nagkukumahog na ang Russian crew para magtago. Isyara ang mga valves, putulin ang daloy, sigaw ng foreman. Habang pabagsak na ang mga LUT drones, ang mga AK-600 at 30 Gatling guns ng UMBA ay nagpaulan ng 5,000 rounds per minute. Ang mga Russian sailors ay desperadong nagpaputok ng kanilang mga AK-12 sa hamog. Sinusubukang tamaan ang tunog na naririnig nila. Ito ay isang eksena ng purong desperasyon. 1 o 2 drone ang tinamaan at sumabog sa hull ng barko nang walang gaanong pinsala. Ngunit hindi ito sapat. Ang AI-guided lead drone ay nakalkulan ang daan sa gitna ng mga bala at ang sensor nito ay nakalock sa high-pressure manifold. Sa sandaling tumama ang AI-guided LUT sa primary loading arm, nadulit ito ng isang catastrophic hydraulic shock. Ang biglang pagkaantala ng daloy ng mainit na langis ay lumikha ng water hammer effect na nagpasabog sa mga steel pipes mula sa loob. Isang libong talampakang haligi nang nagbabagang krudo ang pumaitaas sa langit ng Arctic. Ang tindi ng init ay sapat na para pakuluin ng langis sa mga storage tanks na nagdulot ng chain reaction ng mga secondary explosions. Ang UMBA ay hindi na isang strategic asset. Ito ay lumpo na. Sa Kola shoreline, ang napahiya at desperadong Russian commander ay nag-utos ng isang all-out retaliatory strike. Hindi ito isang kalkuladong galaw, kundi isang pag-aalboroto sa anyo ng supersonic steel. Nagbigay siya ng priority red strike order sa Crimea. Sa loob ng ilang segundo,
Tatlong Bastion P coastal batteries sa Black Sea coast ang naglunsad ng kanilang natitirang Onyx missiles. Gusto ng Moscow ng paghihigante, ipinadala nila ang mga dambuhalang ito patungong Odessa sa bilis na Mach 2.5 para wasakin ang infrastructure ng Ukraine. Ngunit hindi lang plano ng Ukraine ang pag-atake. Pinaghandaan din nila ang galit na susunod dito. Sa itaas ng Black Sea, isang USRC-135 rivet joint ang nagmamanman. Nakita ng mga sensors nito ang heat signatures ng Onyx bago pa man ito makalabas sa launch tubes. Ang data ay agad na ipinadala sa air defense network ng Ukraine. Sa labas ng Odessa, ang mga Patriot PAC-3 at SAMP/T batteries ay nakahanda para sa isang ambush. Hindi sila naglalabas ng anumang radar energy para hindi sila makita ng Russian anti-radiation seekers. Sa halip, umaasa sila sa high-fidelity data stream mula sa USRC-135 rivet joint. Ang mga American sensors ang nagkalkula ng flight paths ng Onyx at ipinadala ang coordinates sa Ukrainian fire control computers via Link 16. Ang mga Russian Onyx missiles ay nasa terminal phase na. 30 talampakan lang sa itaas ng mga alon. Inakala ng kanilang computers na malinis ang daan. Ngunit ng 20 milya na lang ang layo, biglang bumukas ang mga Ukrainian AN/MPQ-65 radars. Sa isang iglap, ang mga Patriot canisters ay tumagilid at nagpaputok. Ang PAC-3 interceptors, ang mga elite hit-to-kill variants, ay inilunsad sa bilis na nakaka-stagger. Sa bilis na halos Mach 7, tinamaan ng Patriot ang Onyx ng direkta. Walang tradisyonal na pagsabog, kundi ang biglang pagpapalit ng kinetic energy tungo sa isang nakabubulag na flash na nagdurog sa mga Russian missiles. Sa langit ng Black Sea, ang paghihiganti ng Kremlin ay sistematikong nabura. Walang kahit isang Russian warhead ang tumama sa lupa ng Ukraine. Ang Russian High Command ay naiwang nakatingin sa mga bakanteng telemetry screens. Ang kanilang kinatatakutang supersonic weapon ay naging isang mahal na display ng kabiguan. Ang strategic fallout ay maluba dahil lumpo ang UMBA at naharang ang retaliatory strike. Nawalan ang Russia ng 20 hanggang 30% ng kanilang Arctic crude export capacity sa loob lang ng isang umaga. Napilitan ng Moscow sa isang kahiyahiyang pag-atras. Ang mga Elite S-400 batteries at Merman BN jammers ay mabilis na ibinabalik mula Novazlia patungong Kola Peninsula. Ang Northern Fleet, na dati ay karangalan ng Arctic, ay mukhang isang bulag na higante na napilitang umuwi para bantayan ang isang vault na nasunog na. Ngayong araw, napatunayan ng Ukraine ang Arctic ay hindi na isang Russian lake. Ito ay isa ng high-tech hunting ground. Ngunit habang ang itim na usok mula sa UMBA ay tinatangay patungong North Pole, walang selebrasyon. Naroon ang malupit na katotohanan na bagamat nanalo ang Ukraine sa round na ito, gamit ang logic at AI, ang digmaan para sa nagyeyelong hilaga ay pumasok na sa pinakamapanganib na kabanata nito. Ano ang tingin ninyo? Itataya ba ng Kremlin ang isang malaking escalation para lang makabawi? O ang Russian bear ay nawawalan na ba ng mga ngipin? Ipaalam sa amin sa mga comments sa ibaba. Stay sharp, stay informed, at magkita-kita tayo sa susunod.